Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon din po, Ma'am Timmy Tanaya. Bago po namin buksan ang ating paksang pag-aaralan, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang panalangin. Ama na aming Diyos, buwan ka po at mga pangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po at muli po kami nagkakatipon po ngayon. Ama, magkakaroon po kami ng panibagong kaalaman ngayon, pakigabayan po sana kami. Pakibigyan po kami ng karunungan, Ama, na maintindihan po ang lahat ng ito. Ama, ikaw na po sana ang kasama namin ngayon ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Bago po namin tuluyan o bago po tayo dumako sa ating paksang pag-aaralan, ay nais po muna namin ipakilala ang aming mga sarili. Ako nga pala si Binibining Dalupinis Emiling. Ako nga rin po pala si Binibining Michelle M. Cadayuna. At ako naman si Marijoy M. Lopez. Kami ang mag-uulat tungkol sa pag-unlad ng wika. Ngayon ay sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang nilalaman ng topikong pag-unlad ng wika. Noong panahon ng mga katutubo, ay baybayin ang tawag sa katutubong paraan ng pagsulat. Binubuo ito ng 17 titik, kasama na dito ang 3 katinig at ang 14 na katinig. Maraming pagbabago ang naganap at isa na rito ang sistema ng ating pagsulat. Ang dating alibata ay napalitan ng alpabetong Romano na binubuo naman ng 20 titik, 5 katinig at 15 katinig. At noong panahon din ng Kastila ito ay nagpapalaganap ng Kristiyanismo, ang isa sa mga naging layunin ng pananakop ng mga Kastila. So noong panahon ng mga Kastila, ang kanilang layunin ay ang pagkakaroon ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo. At noong panahon naman ng Amerikano, ay nagsimula naman ang pakikibaka ng mga Pilipino nang dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. At noon ng panahon ng Amerikano ay ginamit nilang instrumento ang edukasyon na sistema ng publikong paaralan at pamumuhay na demokratik. At may mga gurong sundalo din na tinatawag na Tomasais ang mga naging guro noon. So ang naging guro noon ay mga sundalo na kung saan ay tinatawag itong Tomasais. Kasama na dito si William Cameron Forbes, George Bucobo, N.M. Salve, BC Gobernador General George Beauty. Si William Cameron Forbes ay naniniwala na ang mga kawal Amerikano na mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. So sa panahon ni William Cameron ay naniniwala na ang mga kawal ay mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan upang madaling magkaunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. Noong sa panahon naman ni George Bucobo, ay naniniwalang ang lahat ng subject sa primaryong baitang kahit na ang Ingles ay dapat ituro sa pamamagitan ng dialektong lokal. So si George Bucobo ay siya ang naniniwala na dapat ang lahat ng subject sa primaryong baitan na kahit ang Ingles ay dapat itong ituro sa mga dialektong lokal. At ang pangatlong guro naman ng sundalo na tinatawag na Tomasaites o tinatawag na guro noon ay si N.M. Salve. Si N.M. Salve ay isang Amerikanong superintendente kahit na napakahusay ang maaaring pagtuturo sa wikang Ingles ay hindi pa rin ito magiging wikang panglahat. Dahil ang mga Pilipino ay may kanya-kanyang mga tahanan at ang iba ay pang-araw-araw na gawain. Ang pang-apat na sundalong guro ay si BC Gobernador General George Beauty. Si BC Gobernador General George Beauty naniniwalang epektibong gamitin ang mga wikang vernacular sa pagtuturo ng mga Pilipino. Labag man sa inuutos ni McKinley na gamitin wikang panturo ang mga wikang vernacular sa mga paaralan, ay nanatili pa rin ang Ingles sa wikang panturo at pantulong naman ang wikang regional. At
Panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon ito ay ang panahon na namayagpag ang panitikang Tagalog. Sa panahon ng Hapon sa pagnanais ng naburahin ang anumang impluwensya ng mga Amerikano, ipinagamit nila ang katutubong wika, particular na ang wikang Ingles, sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Sa panahon ng Hapon ipinatupad nila ang order military bilang 13 na nag-uutos na gawing opisyal ng wika ang Tagalog at ang wikang Hapon. At ang kasunod naman na panahon ay ang panahong malasariling pamahalaan. Sa panahong ito sa Ligang Batas noong 1935, Section 3, Artikulo 14, na nagsasaad na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. So sa panahon ng malasariling pamahalaan dahil sa probisyong ito, tinatawag ni Pangulong Quezon ang surian ng wikang pambansa, na ngayon ay sentro ng wikang Filipino, upang mamuno sa pag-aaral at sa pagpili ng wikang pambansa. At sa panahon din ng malasariling pamahalaan ipinilabas noong 1937 ng Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na ang Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. At dagdag pa riyan, dahil sa pagsusumikap ni Pangulong Quezon ay nagkakaroon tayo ng wikang pagkakakilanlan, kaya si Pangulong Manuel L. Quezon ay hinirang siyang ama ng wikang pambansa. Karagdagan sa malasariling pamahalaan, bunga ng pag-aaral ng surian ng wikang pambansa ay pinagtibay nila ang resolusyon ng Tagalog ang gagawing saligan na magiging wikang pambansa. Kaya, noong Disyembre 30, 1937, sa isang kautusan tagapagpaganap na 34, ipinahayag ni Pangulo Quezon na ang batayan ng wikang pambansa ay Tagalog. Ngayon, pumunta naman tayo sa panahon ng wikang Pilipino. Taong 1930, itinadhana sa batas Commonwealth bilang 570 na ang pambansang wikang Pilipino ay isa ng wikang opisyal ng Pilipinas. Noong 1950, kailan naman naging Pilipino ang tawag sa wikang pambansa. Ang kautosang pagkagawaran bilang 7 ay nagsasabi na sa tuwing tinutukoy ang tungkol sa wikang pambansang Pilipino ang gagamitin. Ngayon, pumunta naman tayo sa panahon ng pag-unlad ng wikang Pilipino. Buhat noon, marami ng mga hakbang ang naisagawa patungkol sa wikang pambansang Pilipino, tulad ng sumusunod. Mula sa lumang Pilipino, 8 titik ang idinagdag at mga ito ay C, F, J, N, Q, V, W, X, Y, and Z. Taong 1987, ito ang taon kung kailan napalitan ang tawag na Pilipino sa wikang pambansa na Filipino. Sa panukalang saligang batas ng 1987 ay may tiyak na tadhana tungkol sa wika. Ang artikulasyong 16,
solusyon 6 at ito ay natadhana na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at samantalang nilinaw ito ay dapat pagyabangin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wikang banyaga. At dito lang po nagtatapos ang aming topiko tungkol sa pag-unlad ng wika. Maraming salamat.